Mga Susanatics, Tita Dexter Doria! Hi, Susanatics! For today's video, Tita, how does it feel to be a Tiyang Susan? naninibago ako. Ngayon lang nangyari sa akin itong ganitong klaseng reception ng mga tao. Wala ka sa showbiz. Ano ang trabaho mo? Maybe I would have married a rich guy. Ikaw ba nainis ka naman na tao sa showbiz? Sumusuko ako, ay pinababayaan ko na lang sila. Magrambulan. Nung panahon ko, alam mo kung ilan lang kaming pumasok sa showbiz? For 2 years, 3 lang kami. Ako, si Susan Valdez, at si Charo Santos. Ang galing. Julie Squid, alam mo, Celso Celso Ad Ad, Castillo. na napakabaliw na direktor. yan ang tatanungin Super. ko. Happy naman siya maging baliwin. Shame! Grabe. Kung merong mas baliw kesa kay Celso Ad, si Elwood. Story direct! Pero alam mo naman yun eh. Pagka ayaw mag-shooting ni Snooki, wala silang magawa. Aray ko! Diva ka eh. At kung may galit kayo sa kanya, huwag niyo kami idadamay. Dahil kung hindi niyo kailangan ng asawa, kailangan namin ng ama! Lagi kong inuungkat ang nakaraan, kaya siguro nahihirapan akong harapin ang kasalukuyan. Tina, hiyang-hiya ako sa'yo. At hayaan niyo, hindi ko kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Bakit ba gusto niyo lahat na lang ng gusto niyo ang masusunod? Well, if you're ready, I am. Hello friends! Welcome to our channel, the Snooki Serna Channel. Alam niyo ngayong araw mga friends, masaya po ako dahil po ang kasama po natin ngayon na isang espesyal na tao sa aking life. Mabait na tao po ito, mahal po sa industriya, siya po ay beloved sa industriya. Respected actress and award-winning din po. Sikat na sikat po siya ngayon sa kanyang programang Abot Kamay na Pangarap. Kilala niyo na kung sino ito. Mga Susanatics, humanda na kayo. Wala pong iba kundi ang aking Tita Dexter Doria. Hi. Hello, Tita Dex. Hi. Kamusta, Tita? Mabuti. Never been better in my life. Tita, you've done 200 plus films. 20 plus. O baka mga 230, 240 na ngayon. My goodness, sana all. And you've been in the industry for 40 Plus years. Yes. Tita, how does it feel to be a Tiyang Susan? Naninibago ako. Because all these years, pag nakita ko ng mga tao, sasabihin lang nila, si Dexter Doria, hi. Hi naman ako. Pero ngayon iba, excited sila, tsaka nagpapa-selfie. Kasi hindi na usong autograph. Tama. Ang pumalit sa autograph ay ang selfie. So kung minsan, selfie ng selfie ang tagal. But I am so excited kasi ngayon lang nangyari sa akin itong ganitong klaseng reception ng mga tao. Tita, At least nangyari pa. Oo. And this is your time. Oo nga, oo. This is your moment That's to it. That's shine all the true. more. Kamusta ho ang batang Dexter Doria, Tita? I have always been, even up to now, a fun-loving person. I love the nightlife. I love to boogie. I love the I love to boogie. I can even drink. I drink. Hindi naman ako plastic eh. Inom ako. Pero hindi ako lasengga. Oo naman. Oo, hindi naman. You just know how to have fun. Oo, basta lang ako. I'm a drinker and I enjoy it. And when you drink, you really want to go out. Kasi pag sa bahay ka lang umiinom, pathetic ka naman nun. So that was my life. I was And happy-go-lucky. Tita, pero si Tita Dexter po ay isang taga-UP po. Ay. Yeah, scholar po ng bayan. Si Ma'am Dexter Doria. Tita Dexter, what was your course in college? AB Humanities. Oh my God. Maybe Parang hindi bagay, ano? Hindi mo na-pursue yun o somehow dito sa industriya natin mo pa rin ba? Even before kasi ako naging artista, nagtatrabaho ako sa mga opisina, pero hindi ako nag-enjoy. I was never an exemplary employee. I never really excelled as an employee. Bohemian ako. Bohemian ka, Bohemian that's the ako. word. You were a fashion model.
before you became an actress. I mean, my real Your real name, name is Gloria Takad. Ngayon, I became a model at 15. Oo. I became a model of Dante Ramirez. And ito si Dante, he was so egotistical. Gusto niya lahat ng models niya, beginning with D ang pangalan. Siyempre, kasi Oo, si D. Dante. So, basta pag may nakita kang model na D, model niya yon. So, may Dayang-Dayang, may Jukumi, may Doremi, at saka may Dexter. Tapos, wala kaming apelyido. Ano lang kami, single names, kasi nung panahon nung nagmo-model ako, ang mga kinukuhang models, basta mga alta sila lahat, may mga apelyido sila. Ting-Ting de los Reyes, na naging kuhang ko, oo, mga ganon. Kami, hindi naman kami mga sosyal. So, single names na lang kami. Sila yung mga talagang mayayaman sila. Pero lahat kami mukhang model. Oo. Yung mga models na iba nung kapanahonan ko, except for Ting-Ting talaga mukhang model, kaya nga Ting-Ting eh. Oo, Yung mga iba, hindi naman sila mukhang model. Mukha silang artista. So, society girls sila. Kami Usually, mga... di ba noon, tita, ganun talaga yung mga society girls, sila yung mga pinamomodel kay Valera. Yes, true. So, Tita Dex, pinangarap mo ba mag-artista? No. Somehow. No, never, ever, ever. It crossed my path by accident. Aksidente and how? lang. Paano naging this was fate, ha? Oo, Pero kasi paano I was working in an office. Napataong ang mga barkada ko, mga artista. By chance, masaya akong kasama sila. Sila Nympha Bonifacio, Trixia Gomez, pati si Tina for a while eh. Tina Monasterio. Marami, si Beth Bautista, naging mga kaibigan ko. Tapos, lagi kami nasa disco. Pagkatapos, nakita ako, syempre, ng direktor. Tito, sinong director Si nito? Maning Borlasa. Tito Maning. Ay. Sabi niya ngayon kay Nympha yata, gusto ba mag-artista ng kaibigan mo? Parang hindi eh. Sige, sorpresahin natin. Dalhin mo siya sa taping, tapos aanuhin ko siya. Oh, Nagulat may ako element kasi of, hindi ko alam yon. Ako, nakisabay siya sa akin, may company car kami. Sabi ni Nympha, pupunta ako ng office. Pwede ba ako makisabay sa'yo? Daan mo ako sa taping, sa shooting ko. Alika, baba ka. Pagbaba ko doon, nakita ko si Maning Borlasa, nagagalit. Sabi niya, bakit yung goons na yan hindi sumipot? Paano ngayon itong eksenang to? Tapos nakita niya ako, ikaw, make-upan niyo to. Pero Tito Dex, yung goon na yun, ano yun, kunyari lang yun. Hindi ko alam na kunyari, akala ko totoo. Pero yung pala, ano na yun, Oo. part of the scheme. Oo. At kung wala ka sa showbiz, ano ang sa tingin mong trabaho mo pa aside from what you were saying kanina? You know, it never crossed my mind to work. Maybe I would have married a rich guy. Wise. Or if nobody's available, well, then I would have worked in PR, I guess. Something. I've been a writer. Tita, I was Kasi gonna nagsusulat ako dati. I was a writer. Before I was discovered. Ano, copywriting? No, Parang ganun? writer. I used to write for Graphic and Sunday Times Variety. So what is your most memorable role out of the 200 plus films that you've done in your career? I guess it has to be Tisoy. Ismael Bernal. Oo. It was my breakthrough eh. Tita, grabe, ang ganda ng katawan mo. Oh, ikaw naman. Totoo, Payat-payat. Naka-bikini all throughout the film. Payat-payat Tita ko. Dexter. Tita, pero you so enjoy ka much. ba sa pagkontrabida mo? From the beginning, kontrabida na ako. Sa college girls pa lang, Goon kontrabida na. Goon. Babaeng goon. So, ang feeling ko siguro, parang mas bagay sa akin yun. Oh, yung personality ko, ganun. Parang mas na-challenge ako. Parang hindi ko kaya yung api-apihan ako. Hindi ko talaga kayang... Pero tita, ito na may isang facet mo na nakita natin ngayon. As Tiang Susan. Oh, Chang Susan. Nag-iisa lang naman ako. Wala naman akong damit. Tanggap ko naman yan eh. Matanda na naman ako, malapit na rin naman akong makak. At marami pang ganitong roles. Sana. Channel Sana. 7, Channel 2, 5. Oo. Kasi it's okay kasi usually pagka matanda na, napapabayaan na eh.
napapabayaan na ang mga roles. Puro mga bata, mga teenagers. Pero siguro, paminsan-minsan, marami ding nanonood na matatanda eh. So, siguro na-represent ko lang yon. Kaya nag-click. Ikaw ba nainis ka na ba na tao sa showbiz? Sumusuko ako, ay pinababayaan ko na lang sila. Kung may kakasabay akong ganun, rumeretreat ako. Hindi ko sinasalubong, hindi ko pinapatulan. Tahimik lang ako. Kaya tita, you're so loved in the Oo, industry. kasi nga, hindi ako nakikipagpabonggahan. At Oo, pabonggahan. Pero ganun ang lang. saya pong kasama ni Tita Dexter. Yun lang, gusto ko lang masaya lang tayo. Makwento, pero pagdating na sa pabonggahan, wala na. Hindi na ako nakikipagsabayan dyan. Wala sa akin kahit mag-away kayo dyan. Magrambulan kayo dyan. Tahimik lang ako. May sarili akong mundo. Tita, in showbiz ba, who are your closest friends? Ang mga kaibigan ko sa showbiz, yung pamilya ko ngayon sa abot kamay. Oo, sila. Ang dami ngayon gustong mag-artista. Ang masasabi ko lang is, napakahirap. Alam ninyo, sa dami ninyo, kuminsan 400 in 1 year ang pumapasok. Nung panahon ko, alam mo kung ilan lang kaming pumasok sa showbiz? For 2 years, 3 lang kami. Ako, si Susan Valdez, at si Charo Santos. Ang galing. Kaming 3 lang, Charo Santos. Mga models din. Ngayon, grabe na. Ay, ang dadami, oo. Tissue paper na tayo ngayon. At saka Mga artista, sorry. mahirap sumikat ngayon. Mahirap. Totoo. How do you iwas that intriga mga yan? Kailangan kasi, naiintindihan mo yung pinasok mong trabaho. Alam mo naman na ang showbiz, magulo. So don't expect a bed of roses. So ngayon, nandyan ka na, matuto kang magpakumbaba at makisama. Huwag mo sabihing magaling ka, sikat ka ngayon, lagi silang makikisama sa'yo. Hindi na uso ngayon yun. Ngayon, ikaw na nakikisama sa kanila. Correct. Totoo I yun. agree with you, Tita. Nung panahon ninyo, naku, pagka ayaw mag-shooting ni Snooki, wala silang magawa. Pag ayaw ni Nora Honor, wala silang magawa. Ngayon, di pwede. Spank ka nila. Pero tita, pasaway ba ako noon? Hindi naman. Kaya lang, natatakot sila sa'yo. Kasi meron kang mga, diva ka eh. Diba mo? Oo. Dito naman. Oo, ganun eh. Ganun. Kasi, ilan lang kayong bida nun? Aber. Kayong dalawa lamang ni Nora. Well, sabihin na natin, isama na natin si Maricel at saka si... 5 kayo. Dina. They made 200 movies a year. 5 lang kayo. Pag hindi ka pa naman naging diva doon, ewan ko na. Diba? Talagang diva? Diva, oo. Pero tita, attitude-wise, hindi naman ako... Basta putting on airs before. Hindi ka ganon. Yung totoo lang. Hindi ka ganon. Hindi ka ganon. Hindi ka tulad ng mga ibang nakikita ko na, ay, anuhin mo yan? Ayoko niyan. Pag may ganon. Wana. Wana gaspluk. Wana. Pero meron talagang ganon. Na demanding. Ikaw At naman saka hindi hindi. marunong bumati. Ako nang bumati ako, Oo, tita. masyado ka nga mabait. Tita, are you in love? In love? Yes, tita. I'm in love with life. Yes, I But like not that, with somebody tita. else, no. Ang tanda ko na, hindi na ako umaasa pa ng romantic love. Love for me has been elevated to something else. Tita, di ba may foreigner guy, nagpa-baby bigla, na parang dinided mo daw noon. He was my boyfriend before. He was an Italian and he was the number 2 in the Italian embassy. And he was the first secretary of the Italian embassy. And then, naghiwalay kami and he broke my heart. He broke my heart. So, naghiwalay na kami. Pagkatapos after 10 years, sisipot at pagkatapos ngayon ay para ba gusto pa niya ng long distance relationship or papupuntahin ako kung saan man siya nandun. Hindi na. No more tita, na. you were the one that got away. Yeah. Ganun ang nangyari. I'm the one who got away. Inay! Yang Inay, that was the first time I was nominated for a FAMAS Award, Best Supporting Actress. Masaya yan. Magandang pelikula yan. Tita, what do you remember about Tito Lino?
How was he directing you then at the time, tita? Ano si Lino serious siya. Hindi siya masyado nagbibiro. Trabaho. Tsaka siyempre, bago din akong artista noon. Hindi ako makalapit sa kanya kasi parang siya, wala naman akong K. So, tinitignan ko lang siya. Oh, I was just Pero feeling mo the time. Oo, siyempre, takot ako sa kanya. Pinanunood ko lang siya and I was so impressed. Pero tita, Galing. handpick ka for the role. Oo, Galing. oo, Ano ni kasi Tito si Lino? Lino Broca, one thing about him, he told me, the secret of my success as a director is my casting. Pag kumuha ako ng cast, kailangan bagay siya dun sa role. And all my problems are solved. Makes Wag ka so much sense. kukuha ka ng artistang hindi bagay sa role, tuturuan mo pa yan. So, hindi maganda lalabas. Kailangan sakto ang casting mo. Tama naman. Ay, Burlesque Queen. Alam mo, ang galing ninyo ha. Yan ang mga meaningful talaga ng mga pelikula sa buhay ko. Kasi yung Burlesque Queen kay Celso Ad Castillo yan. And it was the biggest hit ng Metro Manila Film Festival. I think of the same year, 77. And like I told you, from Tisoy, nag-take off ang career ko. Imagine my movies were Burlesque Queen. Galing, ano? Inay, tita? oo. From Tisoy to Burlesque That Queen. movie was such a beautiful movie for me. It made me. Hintay na lamang kita sa labas. Ander, saan ka pupunta? Bakit? May kinatatakutan ka ba rito? Wala. Dito ka lang. Ito, this was directed by Celso Ad, Castillo. na napakabaliw na direktor. yan ang tatanungin Super. ko. Happy naman siya maging baliwin. And it was his trademark. And he liked it. That's why he was doing it. Gusto niya yun okay. Artist siya Nung panahon na yun, ang mga artist, kailangan baliw-baliw ka. Baka-eccentric. Oo, eccentric. Baliw yan. One day, kausap mo siya. Ang saya-saya namin, nagtitaping. Shooting pala. The next shooting day, hindi ka niya kilala. Nakakaloka siya. Ganun, true yun. Tita, how was working with Celso Ad Castillo and of course, ang ating star for all seasons, si Ate V? Alam mo si Vilma, serious actress yan. Pag nasa set yan, nagtatrabaho talaga yan. Hindi siya mahilig tsumika. At saka, palaging siyang kinukunan, bida siya So wala na within siyang time to but interact. kung minsan nakikita kami sa labas, social ang life. saya-saya siyang kausap. Moral. Alam mo, ang moral is very meaningful for me kasi meron lang ako diyang isang eksena. Isang eksena na mahaba. Pero nominated ako sa ilang awards. At parang, kung if I remember right, nanalo pa ako for one scene. Ito. Saka ito. Binibilang ko umamaga yan. Dumadami. Kailangan lagi akong maganda para kay Bernie. Ano kayang gagawin ko pag ginawa na niya ako number 4? Maswerte ako kasi natuto ako sa kanila. Dito kay Marilu, ang dami ko natutunan. Tita, like Like what? Like, Kung paano mo Aatakihin yung role. aatakihin. Tsaka kay Lino rin. Ituturo niya talaga sa'yo kung anong gagawin Tita, di mo. ba si Tito Lino noon? Ako sa akin, kasi di ba 3 years old, tita, na-discover ako ni Tito Lino. Oo nga pala, no? Tinuturuan niya ako umarte. Kaya nga ang galing-galing mo kasi restrained ang acting mo because of Lino. Ayaw niya ng over. Ayaw niya. Ay, shame! Grabe ang direktor ninyo. Kasi alam niya kung anong mga pelikula ang tunay na makahulugan para sa akin. Kasi sa personality ko, yung shame talaga. Kasi barkadahan lang kami dyan, nag-i-enjoy lang kami ng sarili namin. We were just having fun. Doing this film starring Claudia Sobel. Tita, how was it working with Claudia? I never got to work with her. Alam mo si Claudia ay isang napaka-unassuming na artista kasi she was discovered sa isang disco and ang tingin niya sa sarili niya hindi siya maganda She was short, maitim, mapayat.
maganda siya pag naka-makeup. But the thing about Claudia is, pag nasa screen, May magic. mahal ng camera ang mukha niya. Talaga ba ganyan ang pagtingin niyo sa amin? Lalong-lalo na sa akin. Hoy, wala akong pakialam sa'yo, ha? At hindi mo ako kilala. Wala akong pakialam sa buhay ng kahit sino. She has the face that the camera loves. Totoo naman. Totoo. Pagka yun ang nakuha mo, you'll be a star. Tita talaga, she was a star in her time. Yeah. Tita. Oo. Yan. Kaya lang namatay siya agad. Kung merong mas baliw kesa kay Celso Ad, si Elwood. Sorry, Direk! Pero alam mo naman yun eh. Alam mo yan. And I'm saying this nakita mo din? Oo. I'm saying this with a lot of love and a lot of fun, but also with a lot of truth. Elwood, iba ka noon, pero ngayon siyempre iba ka na. Pero nung panahon na yun, ewan ko. But, kaya nga ang gaganda ng pelikula mo. Alam mo ba yon? Because, ganun-ganun ka na. Aning-aning. Nagyan si Direk Elwood sa Dito? vlog, Ay! yes. And we had so much fun to reminiscing. Hahanapin ko yun, Dito hahanapin nakakatawa, ko. di ba yung minsan maghahingi siya ng coke tapos walang coke pack-up. Yan ang diba? Lookits, lookits! Ito naman, isa pang obra maestra. Ay, oo, pahiram ng isang umaga. Si Bernie, oo. Ay, ang role ko dyan, ang cute. Kasi ako yung sister ni V na inggit na inggit ako sa kanya. Kasi mas maganda siya sa akin, mas matalino. Ako yung sister na palaging napapag-iwanan ng panahon niya. So inggit na inggit ako sa kanya. So lagi ko siya inaaway. Kaya ka bumalik dito dahil akala mo mamamatay na ang papa at gusto mo makakuha ng mana dahil alam mong tinanggalan ka ng mana magmula nang sumama ka sa tarantadong ama ng putok sa buho mong anak. Anong mana sinasabi mo ay hindi naman tayo mayaman? Magmula nung bata tayo, lahat ng bagay gusto mo sa'yo. Lahat ng atensyon, lahat ng laruan, gusto mo lagi kang number 1. Sinira mong buhay ko. Tita, at na-nominate ka. Oo, Sorry, nominated pero hindi ko nadali. Pero still, nominated. Nung panahon na yon, if you were nominated, talagang bongga ka dahil kakaunti pa lang ang award-giving bodies. Ngayon, 302. So, pag na-nominate ka, para bang andali na. Correct. Tita, next na award ka ba ni Ishma, ni Bernie? Hindi. Kasi si Bernie was my friend when I was still in college. Tapos nag-uumpisa na siyang nag-aral na yata siya ng directing sa India. Pero wala pa siyang mga projects except yung kay Rita Gomez na pagdating sa dulo. Pagkatapos wala na siyang project. Ngayon, nagtayo siya ng isang parang bar when it is the gray November of your soul. Imagine, makaisip ka ng ganung pangalan ng bar. Tapos palagi akong nagpupunta doon. Kami ng mga barkada ko sa UP. Galing naman. Sabi sa'yo, bata pa ako, nightlife, boogie. Tita, why not? And it paid off. Dahil sa lagi akong pumupunta sa bar ni Bernie, when he was doing Tisoy, ang naalala niya for Marjorie Pacute was moi. Diba? Oo, dahil teka, si Dexter ang bagay sa role na to eh. Diba? And the rest is So history, kayo, as punta they na rin say. kayo sa mga bar. No, joke lang! Joke! Ay, muntintinig. Ito ang pinaka-okay kasi nanalo ako ng award dito. Oo, Best Supporting. Magandang role ko dyan. How was it working with Gil Portes? The Gil Portes. Alam mo si Gil, isa pa yung mahusay na artista na underrated. At, direct Gil Portes. At sa totoo lang, second choice na naman ako rito. Ang talagang choice niya, at mag-i-start na talaga sila, si Lorly Villanueva, nakagawa na nga ng uniform. At the last minute, parang nagkaroon sila ng misunderstanding. Sabi niya, tawagan si Dexter Doria. Tinawagan ako, nagpunta ako ng Quezon. Wala akong uniform. Sinuot kong damit, yung uniform na pinagawa, kasi teachers kami. Para kay Lorly, so ang luwag. Ang payat-payat ko pa nun. So, pero, it gave me character. Karoon ako ng character. Hindi inalter. Sabi niya, ito ang susutin mo. Ay, maluwag yata. No, yan. Tapos tinignan ko sa salamin.
Ay, may character. Ang cool mo, Tita Dex. Sabi ko, may character. Sige, let's do it. Di ba kung ibang artista yan, yung parang, I know, we have to Maluwag. alter this, gagawa ng malaking eksena. Pero kay Tita, she took it Kasi ang ganda Ang ganda. Tinan mo, it paid off. Ito ang pinaka-meaningful sa lahat. Memories of Forgetting. Ang ganda ng title. Oo. Dito kasi, ang dami kong naging award. Na, kung tutuusin, kasi the real definition of a Grand Slam is when you win 3 awards for the same movie. And that year, napanalunan ko yung 3, 4 ang major awards kasama yung Film Academy Awards. But it happened during the pandemic, so 3 lang. So, okay na rin yun. Siyempre, kiniklaim ko na yun. Grand Slam. Grand Slam. At ang nagwagi para sa Best Supporting Actress, Dexter Doria for Memories of Forgetting. Maraming salamat sa FAMAS para sa award na to. What role did you portray in the Dito, film? yung para bang nagkaka-Alzheimer's na mother ng bida na si Noel Escondo. And siguro parang lukits-lukits, ganyan. Ganon. Na hindi naman halata, yung subtle lang, subtle. Ang ganda. So it was a highly dramatic film? Not really. Basta ganun lang. Alam mo, parang ngayon ang mga tao, ayaw na nila yung masyadong drama. Mas gusto nila yung you were subtle, but you aced it, you're good. Ganun na sila. Hindi na yung kailangan may iyakan, may kung ano na, hindi na. Na ganun, hindi na uso yun ngayon. Ngayon, basta na-convince mo sila, yun na. Si Alessandra De Rossi, ang perfect example ng artista na hindi umaarte. Para sa akin, mas mahirap yun eh. Parang no acting. No acting. Pag nakasama mo si Alessandra De Rossi, doon ka talaga makakaano na, talagang itong babaeng to, hindi umaarte. And that makes her special. Effortless. Oo, effort. Wala lang. Maricel Soriano. Tuntua ko din sa babae to. Mahal ko to. Itong taong walang kaplastikan. What you see is what you get. What you see is what you get. I am that I am. Tamang-tama sa kanya yung anong yun. Masayang kasama at mahusay na artista. Talaga naman. Oo. Ay, si Carmina, love ko. Oh my God, love ko siya. Siya ang kasama ko dito sa Abot Kamay. And itong babaeng ito, 14 years old pa lang siya, 13. Basta nung nag-artista siya, ako na lagi nanay niya. Kung hindi ako ang nanay niya, ako yung umaapi sa kanya. So talagang at home kami sa isa't isa. Judy Ann Santos. Si Judy Ann kasi is, hindi mo siya maintindihan. She's an enigma. Hindi mo alam what to expect from her. Hindi mo alam kung ano siya. Unreachable. Unreachable. Untouchable. May ganun. Pero mabait naman siya. At saka sweet. Pero para bang hindi mo siya naiintindihan. Misteryosa siya. Pero hindi niya alam yun. Para sa akin, ganun siya. Si Ate V at saka si Nora Honor. Si Vilma Santos kasi is the quintessent actress. Always well-groomed, always has the proper answers, and always nice. Always nice. Pag kasama mo siya, ang feeling mo is, she likes you. Mabait siya eh. Oo. Si Nora Honor, on the other hand, misteryosa din yan. Enigma yan. Kasama ko siya sa Bongga Kaday. Ang tagal namin sa Baguio. Meron kaming doon, standby, yung hotel. Isang araw, ang bait-bait niya. Hi, Tita Dex. Nag-birthday ako. She gave a party for me, surprise. Kahong-kahong ng mga champagne, pagkain, kumawag ng caterer. The next day, hindi niya ako kilala. Ewan ko kung aware siya doon. Pero may ganon. Meron talaga. So, you really have to, ikaw ang babalanse kay Nora. Because she is so important. She is so important that she will not adjust to you. You will have to adjust to her. Number 1. Number 2,
she can get away with anything because she's Nora Honor. Tandaan mo yan. Tita, anong message mo sa iyo mga Susanatics? Mga Susanatics, oh my God. Alam ba ninyo, 63 na kayo ngayon. Dati 62. Ngayon 63 na. At dahil ito pong si Direk Bam, ang direktor namin dito, ay inadmit niya, wag mong babawiin, na Susanatics din siya, so 63 na kayo. I thank you so much for supporting me. At hindi ako makapaniwala na nasusuportahan niyo pa ako this late in life. And pinapatunay lang nito na meron din palang pagkakataon para sa mga merong edad na katulad ko na maging maligaya pa sa kanilang karera. Words to ponder. Philippians chapter 4 verse 6. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and pleading with thanksgiving, let your requests be made known to God. Friends, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayon ni Tiang Susan. Tita, maraming salamat for gracing our little channel. Tita, this is so nice. May pa-cute na cute. I love bouquet it. of flowers for you, Tita, with all Daisies. my love. I love it. Thank you so much. Thank you, Tita. And Tita, I also would like to take the opportunity, if I may, to thank the people who have been so helpful to us all this time. Malapit na ho kami mag 1 year. Gusto ko magpasalamat sa Apostol Dental Clinic for my smile. Gusto ko rin po magpasalamat kay my sister, my friend, Lucy Britannico of Britannico Salon and Hair Shop Salon. And also, I would like to thank, of course, Jill Stewart of New York for my glasses. Ganda. Ganda, Tita. And then, I also would like to thank Bernardo's Golds and Diamonds for my jewelry. And also, ang Cherry Blossoms po, mga bags na gawang Marikina. Nagpapasalamat po ako sa Basic Juicery. Maraming salamat din po sa may-ari ng Redwood Cafe and Art Space. Alvin, maraming salamat sa iyo. And friends, kung nagustuhan niyo po itong aming episode, you know the drill, guys. Please like and share. Please subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, my friends. And press the notification bell for further updates kung kailan natin ipapalabas yung susunod na vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. We love you. Tiang Susan and I love you very much. Nagpapasalamat kami sa lahat ng support na binibigay niyo kay Tiang Susan. Iboto po natin sa susunod na election. Maraming salamat po. Tita, thank you very much. I thank you. Thank I love you. Isang you. karangalan na lumabas ako dito. Ako, it's my honor, Tita. And, guys, alam niyo na, parating sinasabi ng inyong Ate Snooki, Tita, rain or shine, friends po tayo. Yes. Thank you, Tita! I love you. Sabay pa! One for Jinx. Ano bang tawag doon? One good luck to you. I hope you wear your cross, Tita. Naisaan mo ko. Okay yan. Sa editing na lang.